guys, mayroon na naman tayong service dito, no? American Home guys. Pag on, ito kaagad. Ayan, no? Ito yung lumalabas, no? So ito po ngayon yung troubleshoot natin, no? Ito error ng American Home. So nandito tayo ngayon sa Buena Rosa 9, Santa Rosa, Laguna. Ayan. So ang gagawin natin, buksan natin tong front panel, no? Tingnan natin, baka may mga kagat ito ng daga or putol na wire. Sisilipin natin guys. Bubuksan natin yung mga wiring nito, no? Ito. Nandito guys. May dalawang screw dito para lang makita natin. Mabuksan natin yung panel. Sisilipin muna natin ito, no? Para malaman natin, baka mamaya may mga putol na wire, no? Kasi pag on pa lang, ito kaagad guys. So ito po ay American Home, no? Ito yung Smart Sense na American Home, yan, no? Yan. So buksan natin. Ito yung board guys. Okay naman, no? Wala namang problema. Wala namang kagat dito. Walang indication na binahayan. Okay naman, good. Ayan. So, dito yung mga wiring. Kapain natin. Baka may mga putol din, no? May mga ngat-ngat, no? Ito sa ilalim. Dito dumadaan yung wire. Tingnan natin. Ayan. Dito, yan. So, okay naman, no? Wala namang tayo nakita, no? Wala naman tayo nakita. Ayan. So next natin guys, sa likod. Buksan natin tong likuran. Ito. Para makita natin, no? Ayan. Buksan natin. Ayan. So dito, meron siyang door switch, may sensor, saka inlet valve, no? So tatlong parts lang ito guys, no? So ito yung sensor. Unahin natin check guys, no? Titingnan natin kung anong reading ang sensor na ito. Sa ganun din itong door switch guys. I-check din natin, no? Itong door switch muna, unahin natin, no? Ayan. Ayan, checkin natin, no? So ang pag-check nito guys, continuity lang, no? Kapag naka-close yung pinto, dapat may continuity siya pag nakasirado yung pinto, no? Pero pag wala siyang continuity, ibig sabihin sira. Pag wala siyang continuity na nakasirado yung pinto, no? So, ayan. I-check natin, no? Ayan, minsan, parang may palo siya minsan, minsan wala, no? Ayan. Yung continuity natin to guys. Na-double check natin, no? Ayan. So, tingnan din natin yung sensor, guys. Ayan. So, 26. Ayan, 26 yung ano. So, sira na rin itong sensor na ito, guys, no? Pasira na rin. Pero gagana pa ito. Kaso, ano na ito, no? Pasira na. 26 na eh. Mahaba na yung ano lang. Baga, di na magtagal ito. So, maaaring gagana pa, pero sira na. Pasira na siya, no? So ito yan. So ito yun guys, ang nakita natin na problema dito, ang cost talaga ng ito guys, ng ganitong model, ay yung kanyang door switch. Ito guys, tumapansin nyo guys, oh. Mayroon siyang continuity pero nawawala-wala. Ayan. May tunog pero nawawala-wala siya. So ito talaga ang nagko-cost ng ito error, no? Kapag dating dito sa ganitong model ng washing machine. Kapag naka-experience kayo ng E2 error, so ito talaga yung door switch, no? So, ang gagawin nyo guys, hugutin nyo yung dalawang wire. Ayan, yung dalawang green na yan, hugutin nyo. Tapos, itap nyo na lang yung dalawa na yan, no? I-connect nyo na lang. Kumbaga, bypass yan ng door switch ng washing machine, no? So, ang maging downside lang naman dyan, pag binubuksan nyo yung pinto, wala na siyang error na lalabas, no? So, yun ang magiging downside niyan. So, yun po ang function nito, no? So, ayan. Pwede naman natin siya palitan, no? So, kung may pamalit tayo, pwede rin namang iba-bypass na lang, no? Kaso, pag pinalitan mo kasi yan, later on, gano'n na naman yung masisira, no? So, mas maganda kung iba-bypass na lang natin, no? Kung wala naman na tayong mga bata sa bahay, okay lang yan, no? Pero kung may mga batang malilikot, mas maganda talaga na mayroong
door sensor yan. Kasi safety features kasi yan ng washing machine na para kapag nag-spin yan, pag binubuksan, baka kasi buksan ng bata, tapos umikot bigla yung washing machine, may ipit, no, yung mga kamay, no. So, kung wala namang bata, okay yan, no. Or kahit temporary, pwede nyo lagyan yan ng, or pwede nyo i-bypass yan. No, ayan. So, pwede rin naman palitan, guys, no, kung may pamalit. Ayan. Ayan. So, ang gawin natin, guys, kinonect lang natin yung dalawang green, tapos binaypass natin, no. Tapos ititesting natin siya ngayon. Ayan. Or pwede nyo naman, guys, yan i-bypass, no, for the meantime, habang naghahantay kayo ng makabili ng parts, no. So, ayan. On natin, guys. Ayan. Start. Ayan. Ayan. So, kung mapansin nyo, guys, hindi na siya nag-error, no. Samantala kanina, nung pag-on pa lang, naglabas na siya ng error, no. So, dito, hindi na siya naglabas ng error. So, tandaan nyo, guys, kapag lumabas yung E2 sa ganitong model na American Home, tandaan nyo po, ang problema niyan, yung door switch. Kaya, babypass nyo lang yon kung para malaman nyo. Ayan. So, ganun lang yan, guys. So, yung dalawang wire na yan, pinagkukonek lang yan. Ayan. Ayan. So, yung sensor niyan, sira na rin, no? Palitan na rin. Ayan. Ayan. Pero dito, guys, gumagana pa yung sensor natin, no? Pero pasira na yan. Malapit na. Baka ilang gamit na lang yan. Bibigay na rin. Kasi mataas na yung reading niya, yung resistance value niya. Nasa 26 na. Ayan. So, ayan, guys. So, nagwawas na siya, no? Ayan. So, ito lang ang ginawa natin. Yung door switch. Binaypass lang natin para mawala yung E2 error, no? So, ayan. Ayan. Yung sensor kasi ito, guys, so kinalawang na rin. Kitang-kita na, no? Pero, sabi ng customer natin, saka na lang napalitan, no? Pag naglukon na siya. Okay? Ayan. So, yun, guys, no? Napakadaling gawin itong American Home, no? 3 parts lang sa likod. Inlet valve, sensor, saka door switch. Saka yung board sa harapan, no? So, yun lang. Kaya madali siya gawin, no? Kahit i-DIY, kayang-kaya ito gawin, guys. Yung mga ganitong model. Ayan. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aming channel, no? At sa mga gusto naman magpa-service sa amin, message na lang kayo sa aming Facebook page, Northshire Repair Shop, or text kayo sa aming number. Okay, guys? Thank you.